guys, it's 49 days to go. Okay, so sobrang happy ko, sobrang blessed ko at excited ako. Kaya salamat din sa mga nag-support sa Jean Chris. Okay, hanggang finale guys. Huwag kayong bibitaw kasi bibigay ako ng gift. Okay, ng reward. Mag-share ako ng blessing kung anong meron ako. Anong meron kami. Kasi tulad ng sinasabi ko lagi, be happy lang. Kasi we deserve to be happy kahit sino ka man, kahit anong ka man. Kahit marami kang pagsubok sa buhay, be happy lang, okay? Today wala akong tanong muna kasi may plano akong magbigay ng gift. Pero tuloy-tuloy pa rin yung counting at sabayan nyo ko. Okay, so ngayon gusto ko lang mag-share ng mga advices muna. Okay, mga advices muna para sa atin, para sa community natin. Okay, so ang advice ko today is para sa mga partners, couple, na may couple sila na mas bata sa kanila. Kasi experience ko din eh. Lahat kasi ng mga sinasabi ko based din in my experience, para at least reality siya at magkaroon din ng value at matuto kayo. May mga times na maintindihan niyo, may mga sagot sa mga tanong ninyo, sa isip ninyo. Okay, so kapag magkaroon ka ng mas batang couple sa'yo, kailangan talaga ang madalas nangyayari kasi ini-spoil natin eh, kasi tayo yung mas matanda, kinikure natin sila na parang baby natin, pero actually okay lang yun, normal lang yun. Ang hindi lang normal is, ang hindi lang tama is sobrang pagbibigay na ginawa mo sa kanila, sobrang pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Yung lahat na lang ng obligasyon inako mo, hindi mo na binigay yung dapat na obligasyon niya para sa sarili niya, para sa inyo. Kaya naging dahilan na naging iba na yung takbo ng mindset niya. Kaya naging kalmado na siya, nawala na siya sa balance, kaya madalas nakakagawa siya ng hindi maganda kasi masyado siyang relax sa relasyon na meron kayo kasi inako mo na lahat yung obligasyon. So gets niyo ako guys. So ibig ko sabihin, para mas malinaw, halimbawa kasi lahat tayo eh, may obligasyon tayo sa pinasok nating relasyon eh. Okay? Kasi nagbubuo tayo ng parang team, okay? Parang halimbawa team or family. Lahat tayo may kanya-kanyang obligasyon. For example, financial. Dahil mas bata siya, ikaw yung mas matanda. Kung ano yung lahat ng needs niya, binibigay mo. Basta't masaya siya, andyan siya lagi sa'yo. Pero actually, hindi tama yun. Tulungan natin silang matuto. Tulungan natin silang tumayo sa sariling paa. Kahit hirap na hirap sila, okay lang. At least matuto sila. In my case, yung last na naging partner ko, mas matanda ako ng 18 years. Minahal ko din yun, nalagaan ko yun sobra. Pinakamasakit sa akin na part, yung hinayaan ko na siya, I let her go. Masakit sa akin kasi sanay ako na ako yung nag-care sa kanya. Sanay ako na pinuprotektahan ko siya. Pero kailangan, para matuto siya, para mag-grow siya. Kasi pag always kang andyan para sa kanya, hindi sila matutong tumayo sa sariling paa, hindi sila matuto, hindi nila maintindihan ko ng tama at mali kasi sa kanila easy life lang eh. Kasi nag-grow pa lang sila. So dapat andyan ka, hindi lang para ibigay yung love mo, ibigay lahat para ipakita mo na mahal mo siya. Kailangan turuan natin siyang mag-grow. Turuan mo siyang maging responsible sa sitwasyon na pinasok niya, sa relasyon na pinasok niya, sa kahit lahat ng bagay. Tuturuan mo siyang maging responsible, matutong tumayo sa sarili niyang paa. Lahat ng gusto niya, kailangan paghirapan niya. Okay, so yun ang point ko. Kasi normal lang naman sa atin na pag magmahal tayo, binibigay natin lahat. Kasi masaya tayo,
na nakikita silang masaya. But actually, hindi talaga tama yan. Okay? Nagiging pasaway na yung partner natin kasi lahat sa kanila madali. Okay? So, may kasalanan tayo, hindi sila. Depende kasi yan sa pagdadala. Okay? So, kailangan balance lang. Kung mahal mo siya, minsan kailangan mong makitang nahihirapan siya. Minsan kailangan mong makitang nasaktan siya para matuto, para maging matured sa lahat ng bagay. Since ginagawa ko ay sobrang sakit sa akin na let go yung ex ko na yun kasi minahal ko din yun, inalagaan ko yun, but kailangan na talaga kasi na nagiging out of control na siya, hindi na niya alam kung ano ang tama, so kailangan para matuto niya, maintindihan niya anong tama at anong mali. But kahit ganun, andito pa rin naman ako para i-guide siya, para i-care siya. Okay, so balance lang. Okay, huwag kang magalit kung nagkakamali siya, huwag kang magalit kung nagawa niya mga bagay na hindi tama, huwag kang magalit kung naghiwalay kayo kasi may kasalanan ka rin. Okay, tanggapin mo na lang sa sarili mo na may kasalanan ka, lalo na pag mas ikaw yung nakakatanda kasi mas bata yan nagkukuro pa lang yan. Okay, pinasok nyo ang relasyon kaya dapat alam mo yung obligasyon, lagi natin isipin. So huwag kang magalit sa kanya, huwag mo siyang sisihin kung naghiwalay kayo. Instead, still guide her. Okay, still guide her. Tanggapin natin kung ano na yung nakaraan, nakalipas na yun. Ang importante, nakita mo pa rin siyang masaya, nag-mature, at natuto siya sa bawat pagkakamali niya at hindi na niya uulitin. Okay? Be happy na lang. At kahit ikaw din, okay, huwag masyado puro bigay, huwag masyado puro lahat, pinapakita mo na easy lahat sa kanya. Hindi yun tama. Hindi yun tama, hindi yun healthy kahit sa sarili mo. Dapat tulungan mo yung partner mo maging responsible, tumayo sa sariling paa, maisip niya kung anong obligasyon niya sa sitwasyon, sa relasyon na pinasok niya. So guys, I hope na nakakatulong itong advice ko sa inyo at patuloy kayo mag-support sa Team Jean Chris. Okay, we love you guys. Kung anong meron kami, kung anong blessing na meron kami, kung anong happiness na meron kami, gusto kong i-share sa inyo dahil gusto kong ma-inspire kayo at gusto kong maging happy tayong lahat. Okay, so God bless us all. I love you and 59 days counting to go. Okay, I love you. God bless.